So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, since payday sale na naman, syempre, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase ang pinakamura, pinakasulit na Oppo A5i. Maganda kaya to? Tara! So mga ka-J-Vlog, for today's video nga, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase the Oppo A5i. At ito ang good news. Ngayong payday, nasa 3,500 pesos na lang po ang Oppo A5i sa official store ni Oppo sa online. Kaya kung gusto nyo makuha to with special duper mega voucher, View Products. Dito sa ating View Products, may naghihintay pong special voucher para sa inyo na up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa Oppo A5i. Pero, ano muna nga ba ang SRP niya? So, ang SRP ng Oppo A5i is nasa around 4,699 siya for the 4GB 64 at 5,999 for the 4GB 128. So, syempre, yun nga, 3,000 plus, 64GB is medyo okay pa naman yan, no worries. At meron siyang ibang variant nga, which is yung 128GB. Mura rin, nasa 4,699 pesos. Pag in-apply nyo pa yung voucher natin, there's a possibility na makuha nyo ng saradong 4K or saradong 3K lang ang Oppo A5i. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol, hanggang mura pa to, i-check out nyo na to. At syempre, meron tayong mga speculations na para daw tong Oppo A3X. And for me, yes, based on my analysis nung aking review, mapapatunay talaga natin na para tong rename o rebrand ng Oppo A3X. Kasi wala po silang pinagkaiba talaga totally mga idol. At when it comes sa Oppo A5X, yun yung parang konti lang ang difference. Pero again, nakakatawa kasi lahat ng lineup na yun ay magkakapareho po ng chipset. So, meron silang chipset na Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. At when it comes sa mga consumers, I know marami mga consumers ang naghahanap ngayon or gustong bumili ng smartphone na naka-Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. So, yan ang ma-offer sa inyo ni Oppo, ang Oppo A5i. And when it comes sa presyo, napakasulit. Biruin mo kahit na 64GB lang siya, okay na okay yung kanyang price. Siyempre marami ngayon dito sa Philippines na consumers ang naghanap talaga na swak lang sa budget nila. Again, hindi po lahat ng consumers ay gamer. So may mga consumers na, kumbaga, ginagamit nila pang trabaho nila, pang negosyo nila, pang bibigay nila sa anak nila, or secondary smartphone. Pwede rin naman, or it can manage naman dito sa Oppo A5i. So 64GB for 3K is okay. At yan naman na rin yung at least na pwede natin makuha. Pero pag pumalo na yan ng 4,000 when it comes sa SRP niya, hindi na talaga, to be honest, bagay ang 64GB. Kaya ang ginagawa ni Oppo, mas binababaan niya yung presyo sa online. Again, sinasabi ko yung SRP kasi there's a possibility na yan yung makukuha yung price sa mall. So first reason why you should buy the Oppo A5i is, of course, wala na iba, affordability. Nakakatuwa ngayon 2025. Parang pumalo lang ng 2024 and 2025. Nag-offer ang mga brands ngayon ng sobrang murang smartphone. Again, ang tagal ko na nag-review ng smartphone since 2018. Pag bibili kayo ng ganitong smartphone sa halagang 3,000 to 4,000 pesos noong 2020, 2021, ay to be honest, ibabato nyo yung cellphone. 32GB, 2GB of RAM, MediaTek Helio P35, sobrang bagal niyan. Again, dito sa Oppo A5i, medyo okay naman yung chipset na in-offer nila. And hindi naman, for gaming, napansin ko talaga sa Oppo A5i is hindi niya talaga kaya mga heavy games. Doon ako nagulat or hindi niya na-meet yung expectation ko when it comes sa Qualcomm Snapdragon chipset, especially 6S series. Pero ML, COD, nakahandle niya naman yung mga ganong games lang. Pero cut action. Pero when it comes sa day-to-day tasks, casual things, kayang-kaya naman i-handle yan ng Oppo A5i. No worries mga idol. Marami rin ako syempre binabasa ko comment section yun. Nakaselan sila sa Oppo A5i. Especially yung chipset nga daw, nasasad sila na bakit ganun yung performance ay Qualcomm Snapdragon. To be honest ako, nung ginamit ko rin yung Oppo A5i ko, medyo nagulat lang ako sa performance ng 6S Gen 1 and when it comes sa multitasking. Siguro dahil sa RAM, kasi nung nag-screen record ako while playing games, hindi talaga ako makalaro. Sobrang nag-frame drop, hindi niya talaga kaya. Pag pinutol niya yung screen recording, gumaganda na yung performance ng laro. So yun lang naman yung major flaw na nakita ko sa Oppo A5i nung ginagamit ko siya. Pero social media scrolling okay naman.
Pero sa games tayo, pag nag-navigate tayo sa games, meron tayong mga delay of opening ng mga menus. Yun lang naman. Next reason why you should buy the Oppo A5i is of course the battery. Battery niya for a budget smartphone, 3,000 pesos is enough naman. 5,100 mAh. Ito, yung isisingit natin, battery pala and fast charging rate. 45 watt fast charging rate na ang ma-offer ng Oppo A5i na yan po yung isang pinakamalaking advantage ng smartphone na to sa mga competitors niya. Again, yung mga competitors niya when it comes sa price tag na 3,000 pesos, 18 watts, 15 watts, wala nga ako nakikita mga 20 plus watts eh. Ito, 45 watt fast charging rate kaya maning-mani lang matcha-charge yung 5,100 mAh na removable battery capacity niya. In less than 1 hour lang po, back to ano na kayo, back to the ball game na kayo when it comes dito sa smartphone nyo. Especially 5,100, alam ko yung iba nalilitan na dyan. Specs-wise, malaki pa po yan, mga idol. Kaya okay na okay pa rin naman siya at nung ginamit ko siya sa akin, nung ginamit ko siya ng few weeks, yes, based on my observation, okay naman kahit pa paano performance ng kanyang battery. Next, camera. Ang Oppo A5i po ang isa magpapatunay na hindi po tayo nagdedepende sa taas ng megapixel ng camera sa ganda ng quality ng ating mga photos. Ang Oppo A5i po ay merong rear camera lang na 8 megapixel with a front-facing camera na 5 megapixel. Pero ito ang malupit. Nagulat ako sa camera performance niya, ang linaw. 8 megapixel pero malinaw. And the 5 megapixel niya malinaw din. Compare doon sa dalawang smartphone na budget meal na natry ko. Poco C71 at Xiaomi Redmi A5. 32 megapixel pero wash out yung quality. Mas maganda pa yung 8 megapixel na mo-offer ng Oppo A5i. And alam niyo naman, pagdating kay Oppo, kilala sila sa ganda ng camera nila. Even budget, ay napo-provide ang outstanding camera quality dito sa Oppo A5i. Yan po ang isang reason na hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera. Mas importante pa rin po ang balance, camera software optimization, and yung megapixel, and of course, the sensors. So again, mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng isang smartphone na sobrang mura at maganda ang camera performance, Oppo A5i, paniguradong matutuwa kayo. Fourth reason, mga idol, is yung design. Marami pa rin mga consumers sa atin ngayon ang naghahanap ng isang smartphone. Ang main priority nila, to be honest, is design and aesthetics. Pero parang bonus na sa kanila yung yung ibang specs. Merong mga ganyan na unang tingin nila sa smartphone, ay wow, ang ganda. Ganon, na-attract sila agad. Hindi pa nila nakikita yung specs pero nagaganda na sila sa design ng smartphone. Paniguradong maraming mahahatak si Oppo A5i dyan. Hindi nyo akalain for a price sa 3,000 to 4,000 pesos. Meron na tong premium design, especially itong color red na to. Sobrang nagugustuhan ko tong red na to kasi ito rin yung kinuha kong red doon sa Oppo A3X na ni-review natin. Tinatawag ko nga tong wine red. Nebula red ang tawag, pero tawag ko dyan wine red. Ang ganda, very premium looking. And when it comes sa design niya sa Oppo A3X, to be honest, wala silang ganong pinagkaiba. Pero, yun, design and aesthetic, for me, kung i-rate ko, ang Oppo A5i, nasa perfect 10 for a budget smartphone. Ang pinakalas mga ka-J-Vlog, ito. Display. Yung display niya, yes, is very standard for a budget smartphone. Pero ito yung huge advantage niya, to be honest. For a budget smartphone na 3,000 pesos, punch hole display. Wala, to be honest, yung mga ibang smartphones sa ganitong presyo, parang mahal nila yung notch display. Very outdated design for a screen kasi mas gusto ng consumers ang full view display compare sa napuputol, di ba? Or putol yung display nyo. Pero ang main advantage ng Oppo A5i na nakita ko is yung brightness. Ang taas ng needs of brightness nito kaya maganda tong i-recommend sa mga motor taxi riders natin as your navigating tool kasi kahit sa outdoor makikita nyo naman ng mabuti ang display nyo. So, yan din yung isang reason kung bakit nyo magandang bilhin ng Oppo A5i sa 3,000 to 4,000 pesos. Meron siyang magandang display quality na mapoprovide sa inyo. Mataas ang needs of brightness at punch hole display. HD plus 720p, again, very normal yan for its price. And 9Hz screen refresh rate is at least minimum na pwede natin makuha. So, yan mga ka-J-Vlog ang ating 5 reason why you should purchase the Oppo A5i. Hopefully, nakatulong to sa inyong buying decision, especially ngayong payday sale. Again, i-click nyo na itong view products natin dahil may nag-aabang po sa inyong voucher dyan. Up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa Oppo A5i. Ano pang hinihintay nyo? I-add to cart nyo na to dahil hanggang mura, hanggang sale, hanggang may stock. Bilhin nyo na ang Oppo A5i.